At ang mga anghel, ang mga anak ng langit ay nakakita at nagnasa sa kanila at nagsabi sa isa't isa, "Halika, pumili tayo ng mga asawa mula sa anak ng tao at tayo'y magkaanak." Mga katinagalog ko, ito po ang part 3 sa kwento nating ito. Sana po ay maipaliwanag ko ng husto sa inyo at nang maintindihan nyo. Kasama sa natagpuan na ang mga kasulatan na tinatawag na ang Dead Sea Scroll, bukod sa libro nitong si Enoch, ay libro ng mga higante o ang Book of Giants. Sa librong ito detalyadong isinalarawan ang lakas at kakisigan ng mga higante na tinatawag na ang lahi ng Nephilim. Kasama sa nakasaad ay kung gaano ang mga ito ay kasama at kalupit. Sila ay nasa gitna. Sila ay hindi maituturing na tao. Sila din ay hindi maituturing na mga anghel. Dahil dito, nagkalat sila ng lagim at pasakit sa sanlibutan. Kalaunan dahil kailangan nila ng maraming pagkain. Maging ang sangkatauhan ay kanila na rin na pinagpipiestahan. Dahil sa lakas at laki nila, walang kalaban-laban ang sangkatauhan. Kalaunan, ginaya na rin ng mga tao ang gawa ng mga tagapagmasid. Ayon sa kanila na kung ang mga tagapagmasid ay maaaring magpahirap at literal na gawin ang lahat ng gusto nila at kahit ano pa, malamang na maaari din natin itong tularan. Kaya naman tuluyang kumalat na nga ang kasamaan sa buong sanlibutan. Dito na ibinahagi nitong si Enoch sa mga sangkatauhan, sa mga tagapagmasid at maging sa mga higanteng Nephilim ang mensahe ng Diyos Ama para sa kanila. Ayon sa mensahe na kayo ay magsisi o sasapitin ninyo ang galit ng amang lumikha. Ngunit ang babalang ito na hatid ni Enoch ay hindi nila inintindi. Kaya naman muling bumalik si Enoch sa kalangitan at doon nagsumamo ito sa may likha. Iligtas nito ang sangkatauhan. At dahil hindi na nga maaawat pa ang pamamayaning kasamaan sa mundo, nagdesisyon ang amang lumikha na kailangan na i-reset o muling simulan ang kapanahunan ng sangkatauhan. Sisirain at uubusin ng Diyos ang lahat, ang mga taong masasama, ang mga higanteng malulupit, ngunit ililigtas nito ang isang pamilya. Ang pamilyang muling magbibigay ng pagkakataon sa sangkatauhan. Ito ay ang kaapu-apuhan ni Enoch. Ito ay si Noah. Sa banal na Biblia na Genesis chapter 7 verse 1 hanggang 5, sinabi ni Yahweh kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa hindi malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon na iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Kung pagbabasehan ng kasulatan nitong si Enoch, ito ang buong kwento nitong si Noah. Nakikita ito sa Book of Noah, Book 3, Chapter 1. Ang kanyang katawan ay kasing puti ng niebe at kasing pula ng pamumulaklak ng rosas. Ang kanyang buhok sa dulo, ang kanyang trintas ay kasing puti ng lana. Ang ganda ng kanyang mga mata. At nang buksan nito ang kanyang mga mata, pinagliwanag nito ang buong kabahayan na tila ba liwanag ng araw at limoywanag ang buong kabahayan. Ayon sa kasulatan na pagkapanganak pa lamang ni Noah ay nakapagsasalita na ito, na siya namang agad na ikinabahala ng ama nito na si Lamech. Nang panahon na ipagbuntis si Noah ay wala si Lamech sa tabi ng may bahay niya. Kaya naman sa isip nitong si Lamech ay hindi sa kanya ang sanggol na si Noah. At dahil nga nagliliwanag si Noah, ikinabahala ni Lamech na siya ay isang tagapagmasid o hindi naman kaya ay isang Nephilim. Agad nitong pinuntahan ng kanyang ama na si Methuselah upang manghingi sa kanya ng payo at gabay. Sa takot nga sa kanilang nakikita, nagdasal itong si Methuselah sa kanyang ama na walang iba kung hindi itong si Enoch. Sa pagkakataong ito ay nasa langit na si Enoch ng maraming mga taon na.
Ngunit si Methuselah ay sinagot naman ng kanyang ama. Sa aklat nitong si Noah na Book 3 at Chapter 18, nakikita ang pagsasalita ni Enoch sa kanyang anak na si Methuselah. Ipaalam mo sa iyong anak na si Lamech na ang ipinanganak ay tunay na kanyang anak at tatawagin niya ito sa pangalang Noah na siyang iiwan sa iyo. At siya at ang kanyang anak ay maliligtas sa pagkawasak na darating sa sanlibutan dahil sa lahat ng kasalanan at kabuktutan na siyang magaganap sa kanyang kapanahunan. Nakahinga naman ng maluwag si Lamech nang malaman na si Noah ay kanyang tunay na supling. Maaari nito na tawagin na isa nga na himala. Sa banal na aklat naman ng Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 9, ikinuwento ang tungkol sa baha, kung papaanong ito ay lilinisin ng Panginoon na lumikha. Sa pagpapatuloy ng aklat nitong si Enoch, hindi naman talaga ang sangkatauhan ang pangunahing layuning burahin at parusahan ng Diyos Ama. Ito ay ang mga tampalasang anghel at ang kanyang mga suplim na tinatawag na mga Nephilim. Ngunit dahil nga kinakailangan na ito ay gawin, madadamay ang sangkatauhan sa paglilinis ng balat sa kalupaan. Si Noah lamang ang prioridad na makaligtas. Kaya naman ibinigay ng Diyos Ama ang kautusan kay Noah. Sa Genesis chapter 6 verse 19, makikita ang kautosang ito. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy din ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Mga katinagalog ko, ang arkong ipinagawa ng Diyos kay Noah ay mas malaki pa sa isang football field at mas mataas pa ito sa isang gusali na may 5 mga palapag. Sa dami ng nag-iisip kung papaanong nagkasya ang mga pinakamalalaking hayop sa kalupaan, katulad na lamang ng elepante at ng mga giraffe. Ayon sa mga teorya at pag-aaral, na malamang na mga sanggol pa lamang o maliliit pa o bata pa ang mga uri ng hayop na katulad ng mga elepante o giraffe. Kaya nagkasya pa ang iba't ibang hayop na makakasama sa barko nila. At dumating na nga ang katapusan at ang muling pagsisimula. Genesis chapter 7 verse 19 hanggang 24. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ang lahat ng matataas na bundok na nasa silong ng bubong ng langit. 15 siko ang lalim ng idinagsa ng tubig. Inapawan ang mga bundok at namatay lahat ng mga lamang gumagalaw sa lupa, ang mga ibon at gayon din ang mga hayop at ang mga hayop sa gubat at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa at ang bawat tao, ang bawat may hinga ng diwa at buhay na kanilang ilong. Lahat ng nasa lupang tuyo ay namatay at nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang mga tao at gayon din ang mga hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid at sila'y nalipol sa lupa. At natira na lamang ay si Noe at ang kasama niya sa sasakyan at tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Mga katinagalog ko, may mga tao pa rin na hindi naniniwala na totoo ang baha. Ayon sa kanila, wala daw itong sapat na ebidensya. Ngunit ito naman ang sagot ng mga iskolar ng mga Biblia. 200 mga kultura sa buong mundo ang may kanya-kanyang mga bersyon ng sinasabi na pagbaha. Ito ay kahit pa magkakahiwalay sila. Ang mga sinaunang taong ito ay pinaghihiwalay ng malawak na karagatan. Hindi nila alam na may tao pa sa mundo na iba. Ilan sa halimbawa sa mga kulturang ito ay ang mga Sumerian sa kasulatan ng Epic of Gilgamesh. Doon nakasaad ang isang malaking pagbaha na warningan naman si Utnapishtim ng bathalang Zeeya tungkol sa baha. Kaya naman siya ay bumuo ng isang barko na siyang nagligtas sa kanyang pamilya at mga hayop mula sa tuluyan na pagkalunod. Sa baha naman na ipinadala ng bathala na si Enlil. Si Enlil po ay isang Anunnaki. Sa paniniwala naman ng mga Hindu, itong si Manu ay nagligtas ng isang higanting isda. Ang isdang ito naman ay nagbibigay babala sa kanya sa paparating na matindi na pagbaha.
Ayon sa isda na kinakailangan nitong si Manu na gumawa ng isang malaki na barko. Nang dumating ang baha ay ginabayan ng malaking isda papunta si Manu sa ligtas na lugar. Kasama niya ang 7 pang mga bathala at ang punla ng buhay. Sa alamat naman ng mga Indian na mga Ojibwe, isang malaking baha ang dumating. Itong si Nanabozo naman ang nakaligtas dahil sa kanyang bangka. Kasama nito ang iba't ibang uri ng hayop. Samantalang sa kwento naman ng mga sinaunang Australiano ay mayroong isang higanting palaka na si Tidalik. Ininom ni Tidalik ang lahat ng tubig sa kalupaan at ito ay nagdulot naman ng matindi na tagtuyo. Saka inilabas muli nito ang tubig. Ito naman ay nagdulot ng matindi na pagbaha. Bangka rin ang nagligtas sa tao sa kwento ng nilalang na ito. Ang mga Chino naman ay mayroon ding bersyon ng ganitong kwento. Tinawag nila ito na ang pagbaha na Gunyo na siya namang sinasabi na naglinis sa kalupaan. Sa mga sinaunang lahi naman ng mga Inca ay mayroong Veroca na ang baha na siya namang pumuksa sa mga higante. Mga katinagalog ko sa mapa ng mundo, magkakahiwalay ang mga kulturang ito. Ngunit tila ba magkakaiba man ang bersyon, iisa pa rin ang pinag-ugatan ng kwento. Ito ay may nangyari na matindi na pagbaha. Mga katinagalog ko, sa susunod po na segment ay pag-uusapan naman natin ng mabusisi ang barko nitong si Noah, kung saan ito ay napunta at ang Mount Ararat na sinasabi na kinalalagyan niya. Kung kayo po ang tatanungin mga katinagalog ko, tama lang ba na inalis ang libro nitong si Enoch sa Biblia? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga tinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.